Hello mga ka-G lovers, Giovanni B nagbabalik. So may ituturo ko sa inyo sa ganitong problema, napakaingay. Tingnan nyo maigi. So bali yan ang ituturo ko sa inyo. So tingnan natin yan. Let's get started. Bali ito, buksan muna natin siya mga ka-J lovers. So, tingnan natin. So, ituturo ko sa inyo, kadalasan na kasi itong ginagawa ko to. So, papaliwanag ko sa inyo kung bakit ginawa ko to. So, importante, ipaliwanag nyo rin sa customer nyo kung bakit mo yan gagawin. Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano natin alisin yung pagasak at napakaingay na tunog na yan. So, madami na akong ginawa nito. Yan lagi ang problema. So, experience ko na yan lagi yung problema. Kaya alam ko na kung paano siya i-troubleshoot. So, ituturo ko pa rin sa inyo yan. So, malalaman nyo kung ano ba yung sinasabi ko. So, buksan muna natin to para maturo ko sa inyo kung ano yung gagawin natin na solusyon dyan. Taram green ha. Tapos depende sa tinamaan. Bali, ito na, nabuksan na natin. Yan yung loob na makikita natin. Pag nabuksan na natin, alisin ng takip. So, problem nito mga ka-G lovers ay kadalasan, isasabi ko na sa inyo, dyan yan sa equalizer. So, problem ng equalizer niyan, marumi yung sliding, kaya maingay siya. So, pwede nyo linisan ng WD-40 kung kaya pang malinisan. Pero pag hindi na, papalitan nyo talaga yan. Pag wala kayong pampalit, kasi ang hirap maghanap ng sliding, so ituturuan ko kayo ng simpleng paraan para mapatunog nyo to. So, dapat importante, inform nyo rin yung may-ari na ganito yung gagawin nyo. Kasi wala kayong pampalit, no choice na kayo. So, ganito yung gagawin nyo para magamit nila. So, pero kung may pampalit naman kayo, walang problema. Kailangan nyo na rin talagang palitan yan. Kasi marumi na, kaya maingay. So, trinitrace ko dito kung saan yung papunta ng, ng amplifier para malaman natin. Yan. Bali yung mga linya na to, yan, minsan nakakalito kasi yan. Pag hindi mo in-analyze o tinignan na maigi yung tag o na yun, nakasulat sa board. Yan, tinitingnan ko lang siya mga ka-G-lover kung saan siya papunta. Ituturo ko naman yun sa inyo. So, gagawin natin muna ay try ko muna siyang linisan ng WD-40. Tingnan natin kung mawala ba yung ragasak ng sliding natin. Yan, linisan ko muna to. Tapos testingin natin ulit. Tingnan natin kung magraragasak pa ba. O mag-iingay pa ba. So, malaman natin yan. So, bali, spray lang natin to. Tapos, titestingin natin kung mawawala na ba yung ragasak o napakaingay na tunog. So, nakakasira kasi ng speaker ng mga ganyan, lalo na sa mga tweeter.
So, tingnan natin yan. Saksakin natin ulit. Ay, mali pala. I-plug in natin ulit. Kasi mamamatay ito pag sinaksak natin. So, plug in natin ulit pala sa AC outlet natin. Testing tayo. Ito maninirahay mo talaga katagbagan matin sa buka ko. Itong nagbalik. Ayo po. May kibo pa po ko. Bale, ayun, napakinggan nyo mga ka-G-Lovers, ganun pa rin, maingay siya. Ituturo ko sa inyo paano natin siya gagawa ng paraan. So, hahanapin nyo lang yung papuntang amplifier dyan. Tapos, papuntang tone control. Or, papuntang input pala. So, trace lang natin mga ka-G-Lovers ha. Ito yung, ano natin, yung equalizer. Hahanapin natin yung papuntang amplifier dyan. Ito yung input. So, suyurin lang natin. So, hindi ko pa so, yun, ito pala, ito. Yan yung papuntang equalizer. So, ito na, nakuha na natin papuntang equalizer. Yan pala, pangalawang connection na yan. Ito to. Yan yung papuntang equalizer na kailangan natin i-condemn. Tapos itong yan, ito yun na. Tapos hahanapin natin yung papunta naman ng amplifier. So, bali, i-condemn lang natin yung equalizer para mawala yung ragasak niya. So, hindi naman natin i-condemn yung mga ibang connection dyan o ibang mga function dyan sa mic, bass treble, mid, balance. So, hindi natin yan i-condemn. Yung, ano lang, equalizer. So, hanapin natin dito yon, left and right. So, ito. Nakuha na natin ito siya. So, ito yung kailangan nating itap papunta dun sa ano natin, sa equalizer. So, yurin lang natin yan kung saan siya papunta. Tanggalin natin to. Sisiguraduhin muna natin na ito ba talaga yung audio input natin na papuntang main amplifier. So, sundutin lang natin yan kung mag-audio yan. So, tara, gawin natin muna. So, ayan naman mga ka-G-Lovers, kita nyo naman na na-confirm na natin na ito yung audio input papuntang main amplifier. Suyurin lang natin yan kung saan siya papunta. Hanapin natin ha. So, bali itong wire na to. Yep. Yan. Para mas madali. Ito na siya oh. So, bali ito na siya mga ka-G-Lovers, nakuha na natin. Ito yung papuntang amplifier. Yan, papunta dyan sa input ng amplifier. Yan. Tapos, dadaan yan ng equalizer. Equalizer naman, papunta naman yan dyan sa volume natin. Tapos, papunta dun sa bass treble mid. So, mga iba pang connection. Yung sa mic, dadaraan na dyan. So, gagawin natin, tatanggalin natin yung equalizer para magawa natin ng paraan. So, pakikita ko sa inyo kung paano natin siya gagawa ng paraan, kung paano natin i-condemn yung equalizer. Kasi ang problem ng equalizer na to ay papalitan na dapat ng sliding. Dahil wala kami, so mahirap maghanap. So, baka meron sa online, kaya alam hindi na makaantay yung may-ari natin. So, gagawa natin ng paraan para magamit na rin o magamit pa rin niya. So, para magamit pa rin niya,
iiram pa naman dyan ng base, treble, mid at balance na pwede mo siyang pihitan kahit wala kang equalizer. Pero mas maganda pa rin sana kung may equalizer, kaya lang sirain yung mga ganito dahil sa sliding. So pag naroon yung sliding yan, talagang iiba na yung tunog niya. Basta tanggalin lang natin tong equalizer na to, tapos tuturo ko sa inyo kung paano natin siya gagawa ng paraan. Makapal pa ang buhok lo. Ay na sila. Yan daw. So ito na. Natanggal na natin yung sa equalizer, di ba? So hanapin natin, ito yung papuntang amplifier. Yan yung papuntang amplifier. Yung papuntang amplifier na yan, tatanggalin natin yan. Ito, papuntang amplifier yan, ha. Ano boss? Ano nag-iinom? Ano ito? Yun ang pangit kang nakabit din ng equalizer. Pag nakakaaral po gana. So bali, alisin natin yung connection nito. So dyan sa equalizer na yan, alisin natin yung connection. Pero kung meron naman kayong pampalit, meron naman kayong nabibiling pampalit na sliding, so huwag na kayong maghirap, palitan nyo na lang yan para mas maganda pa rin yung tunog pag may equalizer. Pero kung wala naman, so ganito yung ginagawa ko pag wala talaga. So importante naman i-inform nyo yung may-ari, sabihin nyo na wala kayong ganitong part, so pwedeng mag-order na lang siya para pag dumating paayos ulit, dala sa atin ipaayos, or gagawa na lang natin ng paraan para magamit niya. So, pero naman base, treble, mid para ma-adjust, para ma-equalizer ka rin, kahit hindi dito sa graphical na to, or yan, basta yung equalizer na yan. So tinanggal na natin. Next natin yung papunta naman ng volume, kasi sunod yan, dadaan ng equalizer, pupunta yan dun sa volume. Tapos yung volume, papunta na rin yan sa base, treble, mid. So nag-gets nyo mga ka-G lovers. So tatanggalin natin tong papuntang volume control. Yan. Okay. Yan, natanggal natin. Pagtapos natin matanggal yan, ipagdikit lang natin. Yung sa left, sa right, or pwede rin left sa right. Tapos right sa left, basta wag yung ground sa left o ground sa right. So ganyan, soldahin lang natin siya, ipagdikit lang natin, ha. Tapos tipan na lang natin. Tapos testingin natin. Yan, pagdikit lang natin ito mga ka-G lovers. So yan mga ka-G lovers, yan, resolder lang natin yan. Yan, almost matapos na tayo sa pag-resolder. So lalagyan pa natin ng tape to para sigurado tayo mga ka-G lovers. Pero kung may shrinkable tube kayo, pwede nyo rin lagyan. So lagyan ko lang to ng tape, tapos testingin na natin.
Yan, pesto lang natin tong equalizer ulit. Okay, nilagyan ko lang ng tornilyo yung equalizer. So testingin na natin. Dito na magkakaalamanan kung magraragasak pa ba o iingay pa ba. So tara, testingin natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga ka-J-Lovers. Kita nyo, wala na siya. Hindi na siya maingay at wala na rin siyang ragasak. So, nung pag-testing ko dito mga ka-J-Lovers, nilalagay ko yung USB, hindi tumutunog. Yung pala, hindi ko diniin o pinasok ng maigi. Kaya hindi tumutunog. Kaya ang ginamit ko dyan, yun sa likod muna. Pero inulit ko pa rin, akala ko nga sira yung USB. Sabi naman, hindi naman yan sira. So, gumamit ako ng ibang USB, gumana. Inulit ko ulit tong ginagamit yung USB na may NCS natin o no copyright na music. So, tumunog naman. So, yan o, akala ko sira pa itong player na to. Buti, tinanong ko yung may-ari. Sabi niya, gumagana na rin. Yan. Yung pala, hindi ko siya pinasok lang dito. Yan. So, lipat ko muna yan doon sa player natin para matesting natin yung likod. So, lipat ko lang nga mga ka-J-Lovers. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo na talagang gumagana yan. Yung USB player na to. Itong player na to. Gumagana yan. So, lipat ko muna dun sa ginagamit natin na na input na music o player natin. Dun natin muna siya ikabit. Para matesting lang mga ka-J-Lovers. Pagkatapos natin matesting nito, so gagamitan natin yung USB yan. Ginamitan ko ng USB yan. So, malalaman nyo na okay na talaga tong amplifier na to. Yan ang mga ka-J-Lovers. So, dito natin lagay sa player. Patugtugin natin. When your eyes close, I know right behind them fools go. Inside your mind, I've seen